Where is my cell phone? Hey. Why ang natin itong isaksa? Hayay, andito na ang beautiful me. Wait lang ha, nagyan natin ito lang. Asa man ang buwan na na? Sa nanarato, ihatag na po dito. Ay, ang ako ah. Naga ito, natin sa plato. Patuloy na to. Kwarto. Ito yun dito ah. Good evening. Good evening! Mga exponents, maayong gabi, good evening. How's everybody? Assalamualaikum. Wait lang ha. Good evening, good evening. Tandahan na silang dumadami. Wait lang ha. I-share natin. Ito, very good. Ito, very good. Kami mga gusto dyan. Ano pa? Okay. Good evening. Umpisahan na natin. Dito tayo sa... Ay! Uy! Andito pala yung mic ko. Clear? Okay. Clear ba ang everybody? Umpisahan na natin. Kung hindi clear ang board, dapat lakihan na lang yung eyes. Law of exponent. Sa law of exponent, ito, huwag kayong mag-alala. Maulit pa to ngayong January.
Sa law of exponent, kapag pareho ang base, okay? Sinong nandito dati? Kapag pareho ang base, from Southern Leyte, kapag pareho ang base, kopyahin lang si base, multiplication yan siya. Ang i-add natin ay yung mga exponent. Okay? Ang mga exponent lang ang i-add natin. Kung nandito kayo kanina sa ating mga exponent, meron isa sa item na ating sinishare sa mismong live kanina. Kapag pareho yung base, yun pala yung sinosolve natin, yung side, ay yung diagonal. Kung paano hanapin yung diagonal. Kapag pareho ang base, yun ba yun? Kapag pareho ang base, yung exponent, i-add natin, kopyahin lang si base. Next. Kapag pareho ulit ang base, tapos ngayon ay nandito na tayo sa division. Kapag division naman ay subtraction. So, dapat mag-subtract naman tayo kapag division. Kapag multiplication, tapos hindi siya pareho ang base, pero yung mga exponent niya ay pareho, ibig sabihin lang nito, i-multiply natin yung nasa baba, i-multiply natin sa baba, tapos kopyahin lang yung exponent. Kopyahin lang si exponent. I-multiply lang yung nasa baba, tapos kopyahin si exponent. Baliktaran tayo kapag ito naman yung given. Yung A and B dyan, isa-isahin mong lagyan mo siya ng letter M lahat, tapos i-multiply mo, baliktaran naman tayo. Meron tayong mga examples later. Dapat pala next na session natin, dapat isang law exponent, dapat hindi ko makalimutan to. Dapat isang law exponent, tapos may mga examples tayo, dapat ganon. Okay? Law exponent, tapos may mga examples tayo, dapat pala ganon. So anyway, proceed. Kapag division, hindi pareho yung base, pareho yung exponent, i-divide mo lang siya. Hoy, anong nangyari? Okay. I-divide mo lang siya, pero lahat ng yan ay pareho pa rin yung exponent. Kopyahin lang si exponent. Kapag negative yung exponent, okay, kapag negative naman yung exponent, ganito, i-reciprocal mo. Laging tandaan na meron yung 1 na denominator. Di ba, may kopya na kayo nito? Laging tandaan na meron yung 1 na denominator. Kapag reciprocal, baliktaran lang siya. Pero positive na ang ating exponent. So therefore, this is 1 over AM. Hayaan nyo. Proceed lang ako. Marami tayong examples. Later, lagyan ko ng isa-isang example dapat ito. Kapag 0 yung exponent, any number sa base, kapag 0 yung exponent, that is always equal to 1. Maliban na lang kung 0 yung base. Pero, except 0 tayo, kapag any number na base, 0 yung exponent, lumabas to sa civil service exam, laging tandaan that is always equal to 1. Kaya nga, para hindi mahalo-halo yung mga brain cells ninyo, so hayaan nyo na, i-continue lang natin to. Next na ating mga about, kasi mayroon tayong exponent plus radical signs,
isa-isahin ko yun. Para bang sa word to equation natin na isa-isahin, so isa-isahin natin. Kasi wala tayong exam, dapat pala, wala akong space. Pwede naman ako magbigay agad-agad ng example. Halimbawa, ito no, maglagay tayo ng mga example na 3, 7, 9, ano pang gusto nyo, 1, tapos A, B, C, tapos halimbawa 9, 99, 31, yung mga exponent, tapos nasa loob ng parenthesis, tapos may exponent na 0, ilan ito? Ilan to? Kahit ito lang, hindi nyo makalimutan ngayong gabi. Kahit mayroon lang isa, ngayong gabi lang, kahit mayroon lang isa ngayong gabi na may exponent na 0, this is equal to what? Lumabas ito sa civil service exam yung may exponent na 0. Very good! May natutunan? Okay? Ano yung tanong? Ano daw? May tanong ako na multiple. Yes, sa civil service exam, multiple choice lahat. Okay, multiple choice lahat. At least may natutunan. Sigurado yan. Kasi nakailang ulit na yan. Kung lalabas man ay very good. Kapag ganito naman na style, kapag ganyan na style, yun bang, halimbawa, merong number dito, 7, tapos merong 2, tapos mayroong 3, ang gagawin mo yan, yung 7, kopyahin, ito ang i-multiply natin. Okay, yan ang i-multiply natin. Ito ang i-multiply natin. Next. Kapag yung exponent ay ganyan, yung fraction, halimbawa na lang, 4, 1/2. Ang ibig sabihin nito, na yung tipong may radical sign, means this is square root of 4. Itong numerator, dito yan siya, exponent na nasa loob ng radical sign natin. Itong 2 na denominator sa ating exponent, ito yung nakalagay dyan. Index ang tawag dyan. Yes, nasa files na ito, nakapost na ito. Okay? Happy lang. Isa pa, ano pa bang, okay, isa pa. Halimbawa na lang. Ano bang magandang halimbawa? 5/3/4. 5/3/4. Yung numerator na 3. Ay, yung 5 pala na base, kopyahin lang si 5. Yung numerator na 3, yan yung exponent sa loob. Yung denominator naman na 4, yan yung nasa index natin. Okay? Exponent with rational power. Okay. Halos hindi man ito lumabas. Meron lang mga konti, isa, minsan. Ito, importante din to. Lalo na to, ilang ulit na yung lumabas. Let's do number 1. Hindi tayo masyado mahirapan ngayon kasi hanggat maaari, wag natin siyang isolve. Anong gagawin ko? Ba't hindi natin siya isosolve? Huwag natin isa-isahin na 2, -2 times -2 times -2. Mayroon niyang shortcut. Ma-shortcut natin to using yung law of exponent. Ma-shortcut natin to using yung law of exponent. I-rewrite natin. Nasa files ng grupo, nandito ba kayo kaninang umaga? Kaninang alauna ba?
Tapos gagawin mo exponential rational. Paano po given sentence, tapos gagawin mo exponent rational? Depende na lang later na kung mayroon tayong mga examples. Okay? Anong gagawin kaya natin dito? I-rewrite natin muna. Negative 2 na may exponent na 3 times itong negative 2 na may exponent na 7 over, lagay natin sa loob ng parenthesis. Then, over 3 na may 4 na may exponent na 6. Paano naman kaya ito? Itong nasa baba, okay? Para pareho lang yung base niya kasi yung nasa taas, yung base natin, 2 yung base. Uy, negative 2 man yan, ma'am. Okay. Di ba nag-multiply tayo? Pareho yung base na negative 2. So therefore, this is negative 2. Kopyahin lang si negative 2. Yung mga exponent natin, i-add natin yung mga exponent. Therefore, yung exponent natin ay 10. Even kasi yung exponent na 10, even number. Therefore, kung even number, i-ignore natin yan. Nag-gets niyo kung bakit in-ignore natin? Yung negative 2 na may exponent na even number ay the same lang yan sa positive na base na may 10 na exponent. Pariho lang kasi yung sagot. Okay, next. Yung denominator. Focus muna tayo sa 4 na may exponent na 6. Kailangan ko lang talagang gawin ang denominator ba? Kailangan ko lang, denominator yung 4 ba? Kailangan ko siyang gawing 2. Anong gagawin ko? Kung itong si 4, gawin ko siyang 2 na may exponent na para maging 4 lang, 2. So therefore, si 4 magiging 2 squared. Then, kopyahin mo si 6. So ano naman yun? Nito, according sa law of exponent. According sa law of exponent, ito ay i-multiply natin. Therefore, this is 2. May exponent na 12. Si 4 na may exponent na 6, ang ginawa natin na may denominator na may base na 2. So, 2 squared. Nandyan pa rin naman ang exponent na 6. So, according sa law of exponent, pwede natin yung i-multiply. Therefore, si 4 na may exponent na 6 ay pariho lang sa 2 na may exponent na 12 or raised to 12. Yes, basta even number, yung nasa numerator, ay even number yung exponent, numerator. Even number. So anyway, meron na tayong, kopyahin muna natin itong si 3. 3 times 2 na may 12 na exponent. Okay? 3 na may 12 na exponent. Happy? Tama ba? 12 ang exponent. Ngayon. Proceed tayo. Sagutin natin yung negative ang base. Okay? Anong susunod natin? Parihong may 2 sa taas, 2 sa baba. Ano kaya ang gagawin natin? Yung 2 na 10 yung exponent, which is i-divide natin sa 2 na may 12 yung exponent. Remember, according sa law of exponent, kopyahin lang yan siya, tapos i-minus mo ito. 10 minus 12. This is negative 12. Now, remember, kapag negative yung sign, 1 over 2 na may, negative 2 pala to.
Negative 2. 10 minus 12 or may deposito kang 10 o utang ka ng 12, negative 2 ang exponent. So therefore, itong may exponent na negative 2, reciprocal nito ay 1/2 squared. Therefore, this is 1 and 2 squared. Huwag kalimutan, meron ka pang 3 na i-multiply natin dyan. In other words, itong 2 na may exponent na 10/2 na may exponent na 12, mas marami ang denominator ng 2. Kopyahin si 2. Automatic, wala nang natitira sa taas. Lagyan mo ng 1. Therefore, this is 1/2 squared. 1/2 squared. Yung 2 squared means 4. 3 times 4, and this is 12. Kaya ang sagot dito ay 1/12. Happy or nasad? Otherwise, kung gusto nyo, isa-isahin nyo. Isa-isahin nyo. Halimbawa ba, uy, paano ba yan? Isa-isahin kaya natin yan, ma'am, no? Isa-isahin. Negative 2 times negative 2 times negative 2. O multiply naman din, negative 2, 7 na naman na negative 2. Tapos negative 2, matapos tayo nito. Negative 2, 1, 2, 3, 4. Negative 2 times negative 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa pang negative 2. Even man yan siya, ignore natin yung mga negative. Kasi even man yan. Okay? Ignore natin yung negative. Even yung karamihan niya. Tapos mayroon tayong 3, tapos 4, yung 4. 6. 4 times 4 times 4, dapat 6. Times 4, 1, 2, 3, 4. Times 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kulang pa isa. O, iniisa-isa ko ha. Times 4. Ilang 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang gagawin, dapat ito 2 times 2. Yung mga 4 na nandito, lahat ng mga 4, gawin nating 2 times 2, 2 times 2, 2 times 2, 2 times 2, 2 times 2. Anong gagawin ni Ma'am Beautiful? Wait. Cancel si 2 sa taas, isang 2, paris-paris na 2, paris-paris, paris-paris na 2. Dadang, ito na lang denominator ang natitira. Okay? O, yun na yung shortcut ng ginawa natin ba? Okay? Ang pinaka-shortcut man dito ba? O, yan. Ang pinaka-shortcut man dito ba kay pareho man silang negative 2, kopyahin lang negative 2. Tapos yung exponent naman kapag ina-add mo positive naman, so i-ignore mo na lang yan siya. So this is 10, 3. Tapos ito magiging 2 squared. Tapos itong 2, i-multiply na nasa 6, so times 2, 12. Then, ito mas marami man ang nasa baba. So 1 na lang matitira. This is 3 times 2 squared. Itong 2 ba? Na sobra. So yan, shortcut. This is 1/12. Ito yung sinasabi kong number 1, 30 minutes. O, happy lang ha. Ngayon, sa tanong na, lahat basta ma'am, even number siya, kahit negative, positive siya, even number. Negative 2 na may exponent na 2, even yan ha. Negative 2 na may exponent na 2, even pa rin. Negative 2 na may exponent na 2, saan dito sa tatlo ang magbibigay sa inyo ng positive? Is it all of the above? Importante ito.
Minsan na kasing lumabas yung ina-add silang mga negative, tapos may exponent na even. Alin dito sa tatlo ang positive? Is it all of the above? Very good. Very good. Or mayroong nalilito? Very good. I love you all. I love you all. Kasi ang ibig sabihin nito, sa law of exponent, hindi kasali si negative unless kung na-include siya sa exponent. Therefore, ang ibig sabihin nito ay si 2 times 2 lang, yung negative kopyahin. Therefore, ang sagot dito ay negative 4. Dito naman, wala naman pagkaiba, no? Wala talagang pagkaiba ba? So, therefore, this is negative 4. Ito naman kasi yung mismong parenthesis niya, na-include yung negative. Therefore, this is negative 2 times negative 2. Kaya, positive 4. Very good! Oh, relax lang mga nalilito. Sino ba itong mga ka-chatmate natin dito? Okay, si ma'am. Di pa ako naasikaso niyan. Busy pa sa food. Okay. Very good talaga itong si Teacher Gon. Eh. Okay? Happy na everybody. Next. Parihong mga denominator ang lumabas sa mismong civil service exam. Ano nga ba yun? Yung 9 ba yun or 3? Tapos, may something, parang 3 ito. Plus 3, negative 3. Ito ba yung lumabas? Basta may something na lumabas or n. Basta ganito ang lumabas. And then, basta mga number, tapos mayroong letter n dito. Ano daw ang value ni n? Mayroong lumabas sa civil service exam na ganyan. Okay? So ngayon, remember, pariho yung base. Pariho ang base. Kapag pariho ang base, that must be equal to the same pa rin yung base. So anong mangyayari sa mga exponent natin? Yung mga exponent natin, kapag multiplication, i-add natin yan siya. Addition ba? So x plus 1 plus 5, that is equal to 7. Doon tayo sa mga exponent. Nasa law of exponent, kapag multiplication, i-add natin yung mga exponent. Proceed. Same term. So, x plus 6. 1 plus 5 equals 6. Now, x equals, para makuha natin yung value ni x. Since si 6 ay pang-add dyan, kapag pang-minus na siya, very good. Si Ma'am Chill, Aldrin, Chris Marie, very good. Kapag pang-add siya, matransfer sa kabila, pang-minus 1 na siya. So, therefore, ito na yung value ni x. 1. Proceed na tayo. Number 3. Paano nga ba isulat ito? Kapag si 3 na may exponent na negative 2, binanggit natin kanina. Ano nga ba yun? Sa law of exponent. Meron kayong kopya niya. Tingnan nyo yung kopya nyo. Anong mangyayari? Kapag negative yung exponent. Very good. Very good. Very good. Reciprocal. Baliktaran. Tandaan ha. Whole number. Mayroon yung 1. Automatic. Di baliktaran. Yung 1 nasa taas. Tapos ilagay natin sa baba ito. Pero yung exponent positive na. And that is choice. Letter B. Okay. Okay. Very good. Number 4.
the value of 1/4 na may negative na naman na exponent. Oh, remember, irreciprocal, baliktaran. Anong sagot dito sa number 4? Baliktaran. Baliktaran, baliktaran. Ang baliktaran. Okay? Itong 1 sa denominator, wag na natin yung pansinin kasi 1 lang din naman. 4 squared means 4 times 4 equals 16. So, ang sagot sa number 4 ay 16. Happy? Hi. And hi to everybody. Next, number 5. Paano na lang kaya ito ay pagpareho yung denominator ay yung mga base? Kapag pareho yung mga base, kopyahin lang. Focus tayo sa mga exponent. 5, -6. Ano kaya ang exponent dito? Kapag division, mag-subtract tayo. So, kailangan talaga nating i-review ang subtraction ng mga unlike sign. So, therefore, 5 minus -6. Meron tayong mga law sa negative sign. Kapag magkatabi yan siya, multiply natin yan. Negative times negative. This is positive. Therefore, 5 plus 6 equals 11. Positive 11. This is positive 11. Yan na yung sagot. Kaya, letter C. So, importante ang exponent, yung unlike signs. Next. Paano kaya ito? Paano kung 2/5? Tapos, -2. Bago natin yan sagutan. 3/4 na merong halimbawa na lang ito ay 2. 1/5. Halimbawa na lang ito ay 6. So, ang gagawin mo ay i-distribute lang yung exponent. So, therefore, this will be 3 squared over 4 squared. Ito ay 1 na may exponent na 6/5 raised to 6. Ganyan lang. Ngayon, paano kung negative yung exponent? So, ngayon, negative yung exponent. Ganun pa rin ang gagawin natin. Kopyahin si 2/5, tapos i-distribute natin si -2 at -2 naman sa baba. Law of exponent. Paano nga gawin? Negative. Reciprocal. 5 squared. Negative. Reciprocal. 2 squared. Kaya ito ay 5 times 5, 25. Very good talaga. Oy. 2 times 2 equals 4. Merong naalala? Happy, may natutunan? Ay, ganun pala yun. Sakaling ganyan. Okay. Happy? Happy lang ha? Sana happy ang everybody. Next. Ito. May kapareho nito pero mas okay pa to siya. If y be any non-zero, kapag si y daw, any non-zero integer, ano ang value ni y kung may exponent na 0? Ayan, very good ang mga everybody. Kapag negative po, ma'am, saka lang reciprocal, yes. Kapag negative ang exponent, reciprocal.
This is always equal to 1. Next na tayo, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Negative 7 over 5, lahat ng yan ay merong negative 1. According sa law of exponent, dapat ito ay para dyan at para sa baba. Para klaro lang ba? Ngayon, since yung lahat ng nasa loob ng parenthesis, sila lahat ang ni-raise ng negative 1, therefore, dito sa negative 7, dapat nasa loob ng parenthesis, dyan natin ilagay si negative 1. Ang sa baba naman, si 5, ay lagyan natin siya ng negative 1. Reciprocal pa rin kasi parihong mga negative. Ito ilagay natin sa taas, then 5 na yan siya. Positive 1. Lahat ng mga whole numbers or any number kapag walang nakasulat na exponent, automatic 1 ang exponent. I-erase ko lang yung 1 dyan, pariho lang yan. Next. Ito ilagay ko sa baba. Ano ba yung 1? Odd number man yung 1. Negative 7 pa rin yan siya. Pero ang exponent niya ay positive 1. Since positive 1 siya, erase ko na lang yan. Wala na yung kwenta. Therefore, hanapin ko sa choices ang merong. Isa lang yung negative, di ba? Negative 5 over 7. And that is letter B. Negative 5 over 7. Happy? Kapag negative, baliktaran. Next. Mga negative 9. Okay. Negative 9, so magdepende tayo kung ano yung mga sa choices. Na may exponent na 3 or negative 9 cube divided by negative 9, exponent niya ay 8. Ngayon, pariho yung mga base. Kopyahin lang natin yung base. Anong mangyayari kapag division, subtraction tayo dito? So, therefore, this is 3 minus 8. Oh, hindi man ako marinig. Si 3, may deposito kang 3, uutang ka ng 8, may utang ka pang 5. So, ngayon, this is negative 9 na erase sa negative 5. Wala man ang, depende man ang nasa choices. Maliban lang kung nasa choices ganito. Okay? Wala man sa choices. Ito yung equivalent ha. Equivalent na yan ha. Equal yan sila. Pero magdepende tayo. Wala man sa choices. Huwag nating hanapin yung wala sa choices. Nandoon sa choices. Nasaan man yan siya. Itong letter D. Negative 5. Magiging positive yung exponent kung nasa denominator siya. Magiging positive lang yung exponent kung nasa denominator siya. Kaya ang isagot natin ay dapat itong merong negative na exponent. Ay, happy? Next, number 9. Ay, ano tayo? Yay! Number 10 na, oh. Wag na tayong paligoy-ligoy pa. Wag na paligoy-ligoy pa. Pahabain pa ba natin explanation? Wala na, di ba? Next. Hala, paano na lang kung ganito? Remember, kapag pariho yung exponent naman, okay? Hindi pariho yung mga denominate ay yung mga base. Hindi pariho yung base, paano na lang kung ganito? Kapag pariho, ang gagawin natin,
Kapag pareho, ang gagawin natin ay ilagay lang natin itong dalawa, ito lang ang i-divide natin. Kapag pareho, kopyahin mo lang si 5 kapag pareho. Tapos ang mga base ang hindi pareho, so sila yung kopyahin natin. 3/4 divided by 5/3. Meron ba yan siya? Asa mang 3/4 divided by, ay nandyan sa letter A. Okay? Ganun lang. Proceed na tayo, wag na nating patagalin pa. Number 12. For any two non-zero rational numbers, dapat daw hindi zero ha. Okay. Number X and Y. Non-zero. Now, si X, yung exponent niya ay 4, divided by Y na exponent niya ay 4. Division ulit tayo. Laging tandaan, kapag ito naman ang pareho, kopyahin mo lang si 4. Yang dalawa na yan, ilagay natin sa, yan bali yung ilagay natin na base yung dalawa. Yan yung exponent. Nasaan ba yan siya? Letter C. Oh, ganun lang na stylean. So, brain exercise. Ganyan pala. Okay. Tandaan nyo lang, ito yung mga law of exponent lang tayo, ha? Huwag yung isipin, ay, hindi man yan lalabas. Hindi. Ito ay nagbibigay lang ng mga brain exercise nyo ba na ma-review kayo about sa exponent, yung mga background sa exponent, ganun. Okay, later, ito sa January, February, medyo advance na yan, hindi na tayo masyado dito, lalo na kapag February. Sa December, January, mayroon pa tayong mga kunti-kunting review nito, so walang problema. Ito, may kapareho to eh. Ngayon, number 13. Hala, paano ba itong number 13? Pareho lang naman na minumultiply. So, i-keep lang natin siyang ganyan. Yung tatlong, multiplication lang naman lahat. So, yung tatlong 2 times 2 times 2. Okay. Dito tayo sa tatlong mga merong exponent. So, 2 times 2 times 2, that is 8. Yung tatlong mga exponent, we have 10 cube times 10 raised to 6 times 10 raised to 12. Anong gagawin natin dito? Kopyahin yung base na 10. I-add din natin yung mga exponent. 9 plus 12, 21. Tama? 21. Okay? So ngayon, ang nandito ngayon ay we have 8 times 10 raised to 21. Nasaan ba yan? 8 times 10 raised to 21. Letter C. 2 times 2, 4 times 2, 8. Okay? 2 times 2, 4 times 2, 8. Next, wag na tayong paligoy pa. May ganito sa civil service pala. 3x. Later, maramdaman nyo na mayroong ganito sa civil service. 3x equals 27. Ano naman kaya ang value niyan? Hala, paano na lang? Para malaman natin yung value ni x dito, ito yung nagbibigay sa atin ng clue. Alam nyo ba? Alin dyan ang nagbibigay sa atin ng clue? Itong base na 3. Bakit yan ang nagbibigay sa atin ng clue? Kasi nga, si 3 na may exponent na x, equivalent daw siya sa 27. Yung 3 na base, yan ang nagbibigay sa atin ng clue kasi 3 times 3, 9 times 3, 27. Therefore, 3 na may exponent na 3 ay equivalent dito sa 3 na may exponent na x,
meron tayong value ni x which is 3. Ngayon, ang tanong kasi, itong 2 na may exponent na 2x. Ang 2 na may exponent na 2x, ang value ni x, 3. So therefore, this is 2 na may exponent na 6. Anong ibig sabihin nito? 2 times 2 times 2 times 2 times 2, 6 times. 6 times. 2 times 2, 4. Times 2, 4, 8. Times 2, 16. Times 2, 32. Times 2, 6. Times 2, 64. Whew. Okay? Again, kapag ganito yung tanungan, ang magbibigay sa inyo ng clue ay itong base dito na 3. Therefore, dito na lang ay gawin mo 3 times 3 hanggang maka 27 ka. 3 times 3, 9 times 3, ay 27. Ay, 3. So, 3 ang exponent. Ganun. Which of the following is equal to, ang lumabas sa civil service exam na ganito, ano nga ba yun? Yung regarding sa, yung mag-multiply tayo ng 10, then mayroon yung mga number 4, 3, 5, something like that, ganyan. Tapos 9 ito, then kukunin nyo basahan. Mayroon ganyan na stylean na mag-add ka ba? Paano na dapat maka-add ka na ganun na lang kadali kasi dapat ipariho mo ang mga exponent. Okay. 4 na may exponent na 10. Ilan yan siya lahat? 4. Pariho lang ba yan na yung 4 na may exponent na 10, gawin natin na ang equivalent niya ay apple. So therefore, apple, 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 4 na apple. So, instead na isa-isahin natin yan, 4 na 4 na may exponent na 10. Na addan pa sa 4 na may exponent na 11. Mag-multiply tayo. Kung yan ang i-multiply natin, 4 times 4 na may exponent na 10, paano nga ba kapag pariho yung base, kopyahin lang? Yung yung exponent, i-add natin. Laging tandaan kapag walang nakasulat na exponent, 1 ang ilagay nyo dyan. Therefore, 1 plus 10, this is 11. So, in other words, this is equal to 4 na may exponent na 11 plus 4 na may exponent na 11. Ilan yung 4 na may exponent na 11? 2 4 na may exponent na 11. 2 4 na, dalawang 4 na may exponent na 11. Hala, wala man yan siya. O, tandaan, pwede ko itong gawing 2. Ang 2 yung, ano tawag dito? Base. Para maging equal siya sa 4, means this is 2 squared. Yang 2 squared na yan, dapat mayroon yung exponent na 11. O, huwag kalimutan yung exponent na 11. So, diba? 2. Kapag ganyan ba ang stylean, kapag ganyan ang stylean, i-multiply natin yan siya. So, therefore, this is 2, 22 yung exponent. Pariho na naman ang base, ang i-multiply natin, kopyahin lang. Laging tandaan, kapag walang nakasulat, 1 yan siya. Multiplication, i-add mo yan, and this is 23. Asa naman? Letter B. Yung exponent niya ay 23. Okay? Kumusta na mga brain cells ngayon? Ha? Hindi ba siya na-shock-shock yung mga brain cells ninyo dyan? X. Kapag ganito, i-multiply times
x na may negative 2. Kapag multiplication, na-damage na yung mga brain cells nyo, kopyahin si x. Kapag multiplication, i-add lang natin yung dalawang exponent. Okay. Ngayon, meron kang depositong 6. Uutang kasi ng 2. Pareho lang ito na 6 minus 2. And this is equal to positive 4. Therefore, ang sagot sa number 16 ay x raised to 4. Kaya pa? Kaya pa ang mga brain cells natin dyan? Baka namatay na yung ibang mga brain cells, no? Ilan na bang, okay lang kapag medyo bata-bata pa. Pag may mga kunting mga brain cells dyan na namamatay, mag-grow naman yung iba. Paano na lang kung medyo matanda na tayo, o nagdugo-dugo na yung utak nyo. Proceed. Ay, ito. May kapariho to sa mismong civil service exam, ha? Pero huwag mong yung asahan kayong nandito doon sa exam. Iba man yun, pero may ganito ba? O, ganito, ha? Hinay lang, ma'am. O, di, ulitin man natin to. Dapat ulit-ulitin natin. So, ayun, ito na naman ang lecture. Tapos next, tapos by next month, ay, inulit na naman to. Para alam ko na, ganito. Pero pag inuulit natin, huwag tandaan yung sagot. Ang tandaan nyo, paano nga ba yun? Bakit nga ba 5 yun? Ganon. Ha? Pag inulit, huwag ang sagot ang tandaan nyo, ha? Kung paano siya sinagutan. Uulitin natin ito, mga January yata, tandaan lang kung paano sagutan. Huwag kayong mag-memorize. XYZ, parihong XYZ. So, parihong XYZ. Nag-multiply man tayo dito. So, kung nag-multiply tayo, anong gagawin sa mga exponent? I-add natin. 3 plus 2, and that is 5. Yung mga exponent nga kapariho ba? 6 plus 1. Lah, wala mang yung 1, ma'am. Kapag 1 lang nakasulat na exponent, automatic kasi 1 yan siya. So, 6 plus 1, this is 7. Si Z naman, 1 plus 3, 4. O, hanapin natin yan kung nasaan yan siya. Asan man? Ay, letter A. Diba? Siya lang. Ganon. Tandaan nyo yung proseso, ha? May kapariho lang ito. Na kung alam mo paano siya sagutan, alam kung masasagutan nyo yung isang question doon sa civil service exam na ganito. Basta alamin nyo lang ang paraan. Huwag kayong mag-memorize. Alamin nyo lang paraan. Ulitin na natin to. Ngayon, C squared equals 15. Paano kung C na may exponent na 4? C squared equals 15. Paano kung may exponent na 4? Paano nga maka-exponent ka ng 4? Kasi kung C squared plus C squared, hindi ba niya exponent na 4? C squared pa rin yan naman. Mayroon lang coefficient na 2. Hindi siya. Paano nga na maka-exponent siya na 4? Itong si C squared, multiplyan natin ng C, okay? Para ang sagot ay C na may exponent na 4, dapat hanapin natin kung ilan dyan ang exponent. Kung ilan. Ilan ba? 2. Okay? So therefore, this is C squared, square root. C squared times C squared, 2 na yan. 2. So ngayon, or kung ito,
i-multiply natin ng 2, this will give us C raised to 4. Therefore, itong isa, i-multiply din natin ng 2, si 15. Shortcut sa pag-multiply ng the same number na merong 5 ang dulo. Shortcut. Maglagay ng 25. 1 times yung next na number na 2, 225. Kaya 225 ang sagot dyan. Isingit ko lang. Example na lang, 25 times 25. Maglagay ng 25 sa dulo. Itong 2, i-multiply siya sa next na number na 3. And this is 6. 625. Halimbawa na lang, 95 times 95. Maglagay ng 25 sa dulo. Itong 9, i-multiply natin sa next na number, 9 times 10, and this is 90. Therefore, 95 times 95, that is 9,025. Meron kayo natutunan? Mayroon kaya itong natutunan to? Ha? 105 times 105, maglagay ng 25 sa dulo. Yung 10 ang kasunod na 11, yan ang i-multiply mo. Therefore, this is 11,025 kapag ito ang i-multiply natin. Oh, happy? Ito ang pang-shortcut para hindi kayo maubusan ng oras ba? Ano? Halimbawa na lang, 45 times 45, maglagay ka ng 25 sa dulo. Ang next sa 4 ay 5. 4 times 5, that is 20. Therefore, 45 times 45, 2,025. Happy? Next, number 19. If A and B are positive integers, sa mga exponent ba? If A and B daw, positive ha, positive lang. If A and B are positive integers, what is the value of A plus B? Lah, ano kaya ang value nito? 2. 2A. Kapag ganito, nag-multiply yan siya. Nag-multiply yan. So, 2 and 2B equals 16. Hala, paano ba yan? Ang clue naman ito, ang clue naman ito, yung mga base na 2. So, paano natin malalaman kung ilan yung exponent? Ganito lang. Magsimula ka sa 2. 2 times 2, that is 4 times 2, that is 8. Times 2, oh, that is 16. Ilang 2? 1, 2, 3, 4. Therefore, 2 na may exponent na 4 equals 16. So, alam na natin. Instead na 16 ang ilagay natin dyan, yung 2 na may exponent na 4. Ngayon, kapag ganito, sa law of exponent multiplication, i-add lang natin yan. 2A plus 2B equals 4. Yan ba sila? Ngayon, ano ba ang tanong? What is the value of A and B? Para A and B na lang ang matitira. Anong gagawin natin? Pareho man yang merong 2, i-divide natin ito ng 2. 2A divided by 2, this is A. 2B divided by 2, this is B. Then finally, si 4 divided by 2, and that is 2. Ang value ni A plus B equals 2. Happy?
May mga ganitong stylean sa exam. Pero wag masyadong mag-focus. Importante lang, alamin nyo lang yung basic. Kasi kapag mga exponent, 2, 3, yun yung lalabas. 2, 3, 1. 20 item yung mga mathematics doon. May basic. Tapos mayroong word problems. Wala to under sa word problems. Ito mga ganito, nandun yan nakalagay sa basic operations. Ito mga ganito, sa basic operations to, wala ito sa word problems. Kadalasan sa word problems, plus, minus, ganun lang, divide. Okay. Ano naman kaya ito? Remember, kapag halimbawa, di ba, kung A over B na may exponent na 2, di ba? Tig-isa yan sila. Distributan mo na exponent. So, pareho lang yan kung A at B na may exponent na 2. Di ba? I-distribute mo lang yung 2 dyan. I-multiply mo ba? Multiplication. Or, i-distribute mo. Or, yung mga exponent dito, halimbawa, 9, 7, at 11, 12. I-multiply mo, i-multiply mo. I-multiply mo, i-multiply mo. Therefore, ang gagawin natin dito, x na may 1/2 na exponent, itong 2 na exponent, i-multiply natin dyan. So, times 2. Kapag magkatabi, nag-multiply pa rin yan siya. Ay, y na di pala. So, ang y. Si y na may exponent na 3 half, i-multiply natin itong 2 naman ulit dito. Yan, i-multiply natin. Shortcut na tayo. Pero bago ang shortcut, kopyahin muna natin si x at saka si y. Shortcut na tayo. Si 1/2 times 2 or 1/2 of 2, di ba 1? Or i-cancel mo lang yan siya. 1 lang din naman. Huwag mo nang lagyan ng exponent. Okay? Next, ito naman siya. Yung 3/2 times 2, i-cancel mo lang siya. So, ang exponent dito ay 3. Nasaan sa choices na ang sagot ay x, y na may exponent na 3? Tadaan! Happy ang everybody? Happy? Okay. Ay, wow! Wow! Very good. Happy? Any problem? Siguro mga January. Either January or December ba yun? Basta mga next month. Okay? Meron na namang exponent. By that time, with yung mga walang tapon na civil service exam. Okay? Pag February naman, random tayo sa February ng mga walang tapon. Para bang the entire February, puro siya final coaching. Pero yung continuous numbering ng final coaching, yun yung last. Okay? Sa bago 1 week before sa exam. 1 week before sa exam, ito yung final coaching kung saan continuous yung mga numbering nating final coaching. Hindi ko i-include dito ang general info para walang masayang sa ibang mga parte sa civil service exam. Maraming parte doon na kailangan nating ulit-ulitin. Damihan. Halimbawa, vocabulary. 2 lang lalabas sa vocabulary. Kung mayroon akong baon na 20 words, ibibigay ko yan sa final coaching. Yan ba? Example ba? So, yung general info, hindi ko na yan i-mention by that time. Anyway, from time to time, bibigyan ko kayo ng mga tip kung ano ba yung babasahin sa general info, mga ganyan. Okay? Okay, mga brain cells. Then, buong February, maliban dito sa continuous yung numbering natin by 1 week before the exam, buong February, random yan siya according sa ating study guide.
Okay, study guide, random lang ba? Na ngayon, halimbawa, hindi na naman exclude na natin si general info. Halimbawa, verbal Monday, verbal and, ganun ba? Verbal and, or yung mga ibang verbal na nandoon, or mga clerical and analytical, yung mga mix ba? From basic to civil service exam style. Okay? Happy? Gusto na matulog ng mga brain cells niyo? Beautiful ako? Thank you so much, ha? Happy man ako. Happy lang din ako. Okay, happy lang din. As in, super happy man ako. Okay, happy lang. Sana maglaan kayo ng oras, ha? Maglaan talaga kayo ng oras ba? Kasi man, ma-happy man ako kung maraming makapasagod. Lalo na kapag, ma'am, alam niyo bang nabasa ko na lahat? Kasi man, yung nag-message sa akin noong October, yung mga pumasa ba? Dinupuan ko talaga yun. Binasa ko talaga lahat. Ang mga nag-message sa ating private group, yung main FB account ko, binasa ko rin yun. Yun ang hindi ko pa natapos. Kapag meron ako mga bago na namang i-post, mga thank you. So, ibig sabihin yan, yun yung mga bagong kakabasa ko lang. Random pa yun, ha? Ganun kadami ang nabasa ko na sinishare ko sa inyo. Hindi pa yun lahat. Kasi meron pa doon nga, kasi ang mga message like thank you, ganun, hindi ko na kinopya. Kung kinopya ko pa to lahat, naku, ang daming ipopost ko. Pero binasa ko yan lahat. Happy man ako. Okay, good night everybody. Sana meron kayong natutunan ngayong gabi. May natutunan? Happy ang everybody. Huwag kayong mag-alala regarding sa orientation. Every month, merong orientation. Okay? Habulin lang ang brain cells. I-relax na mga brain cells. Matulog na muna. I-relax. Kapag meron tayong mga araw na walang live, maglaan kayo ng oras para i-review kung ano pang gusto nyong malaman during that day na wala tayong live. Okay? Bukas ha! Bukas 7 p.m. na kasi nagplano ba ako kay mayroon mga exam bukas kasi. So, 7 p.m. na, hindi na 1 ha? Tomorrow, 7 p.m. na, hindi na 1. Kasi 1 man sana yun. O magsimba na kayo lahat-lahat. 7 p.m. na ha? So, yung schedule natin na until sa February, from time to time, pwede yung ma-change. Kaya kailangan doon kayo sa updated kung ano yung pinopost natin na, di ba, ang nakalagay doon as of, schedule as updated as of, mga ganyan. Kaya nandoon yung mga checklist ko kung ano ba yung kailangan na i-share ko. Okay? So, malaking chance na nandito na kayo, malayo pa yung March, mas malaking chance. Huwag nyo lang isipin na mahina kayo. Ay, mahina talaga ako, ma'am. Lagi naman talaga akong bagsak kahit saang mga exam. Huwag ganun. Kaya nyo yan. Kaya talaga nyo yan. As in, ulit-ulitin nyo lang sa mga brain cells nyo ba? Alam nyo yun, ulit-ulitin nyo lang talaga. Kasi sa totoo lang, hindi ako, iba kasi yung medyo, na ipinanganak na as in, intelihente talaga. Iba kasi yon. Okay? Iba yung pinaghirapan mo para makapasa ka. So, alam ko yung nararamdaman na yon. Ang ginawa ko lang, review lang ako ng review, practice lang ako ng practice. Ay na lang kung paano ko yun from cover to cover itong kailangan kong i-memorya lahat ng mga gamot para lang makapasa niyan, mga situational pa dyan. Sa nursing 2 araw yung exam, buong araw pa, morning and afternoon ba yun, na exam namin, tapos lahat ng yan. So, importante talagang ang gagawin nyo ay
maglaan ng oras. Okay? Maglaan ng oras. Happy. Good night. Okay, good night, everybody. Good night, my teacher. Good night. Good night, my teacher. Good night. Sige, bye. I-off ko na ha. See you tomorrow at 7. Listen.